Awit 42 verse 11. Bakit ka nalulumbay o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat muli ko siyang pupurihin, ang aking tagapagligtas at aking Diyos. Ang salmistang ito ay tulad mo. May lungkot, may pagod, may bigat sa damdamin. Pero pinapaalalahanan niya ang sarili niya na ang Diyos pa rin ang pag-asa sa gitna ng lahat. Reflection. Ang pag-ibig ng Diyos ay pundasyon ng lahat. Ito ang unang dahilan kung bakit ka patuloy na humihinga. Hindi ito nakadepende sa kabutihan mo, sa performance mo, o sa pananaw ng ibang tao sa iyo. Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon, hindi natitinag at laging sapat. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas kahit sa panahon ng ating pangungulila o kahinaan. Samahan mo ng pag-asa. Hindi ito basta positive thinking. Ang pag-asa ay isang spiritual na paninindigan na nagsasabing, hindi man maganda ang nararanasan ko ngayon, pero ang Diyos ay tapat at may dulo ang sakit na ito. May layunin ito. Kapag ang pag-ibig at pag-asa ay magkasama sa puso mo, ito ang nagiging ugat ng matatag na pananampalataya. Hindi ito nangangahulugang hindi ka na malulungkot. Ibig sabihin nito, kahit malungkot ka, hindi ka nawawasak. May bumabangon sa iyo na lakas, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Kanya. Panalangin para sa matatag na puso. Panginoon, sa tuwing ako'y nanghihina, sa tuwing tinatablan ako ng lungkot at tila nawawala ang direksyon, paalalahanan mo ako na hindi mo ako kailanman iniiwan. Punuin mo po ako ng iyong pag-ibig, hindi lang bilang emosyon, kundi bilang sandigan ng aking pagkatao. Itanim mo sa puso ko ang pag-asa upang kahit maraming tanong sa buhay, mananatili ang tiwala ko sa iyong kabutihan. Gawin mong matatag ang puso kong ito, hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil sa presensya mo sa bawat pagsubok. Salamat dahil sa iyo, may dahilan akong huminga, magmahal at muling umasa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmations. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat upang buuin muli ang puso kong pagod. Sa gitna ng lungkot, may pag-asa akong kinakapitan, si Jesucristo. Ang puso kong may pananampalataya ay hindi madaling gumuguho. Dahil sa pag-ibig at pag-asa, patuloy akong bumabangon. Ang Diyos ang lakas ko at sa Kanya ako ay ligtas. Ako ay minamahal ng Diyos kahit sa madilim kong sandali.
May magandang plano siya para sa akin at ito'y puno ng pag-asa. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos sa bawat hakbang. Lumilikha siya ng liwanag kahit sa gitna ng dilim. Kahit hindi ko nakikita ang bukas, ang Diyos ang may hawak nito. Ako ay matatag dahil nasa Diyos ang aking lakas. Ang lungkot ay pansamantala, ang pag-asa ay panghabang buhay. Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Reflection. Ang talatang ito ay sinabi ng Diyos sa mga Israelitang nasa pagkaalipin sa Babylonia. Isang panahon ng pagkasira, kalungkutan at pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanilang pagkaligaw, sinabi ng Diyos, may plano pa rin ako para sa inyo. Ibig sabihin nito, kahit nasa gitna ka ng pagsubok, hindi ito ang huling kabanata ng kwento mo. Ang mga plano ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung ano lang ang nangyari sa nakaraan mo, kundi sa kung sino siya at gaano kanya kamahal. Hindi ito nangangahulugang walang pain, pero ang pain ay hindi magiging permanenteng tahanan mo. Ang kinabukasang pinangako niya ay hindi lang tungkol sa material na pag-angat, kundi sa kaligtasan, kagalakan, kapayapaan, at mas malalim na relasyon sa Kanya. Panalangin. Panginoong Diyos, sa mga sandaling hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa buhay ko, pinipili kong manimpalataya sa iyong salita. Salamat sa paalaalam na may plano ka, hindi para ako'y masaktan, kundi para ako'y maghilom, lumago at umunlad ayon sa iyong layunin. Kapag ako'y nanghihina, ipaalala mo na hindi pa ito ang katapusan. Kapag ako'y naguguluhan, yakapin mo ako sa iyong kapayapaan. Tulungan mo akong matutong maghintay, hindi nang may takot, kundi may pananampalataya. Itaas mo ang aking paningin upang makita ko hindi lang ang bigat ng kasalukuyan, kundi ang pag-asa ng hinaharap na kasama ka. Alisin mo ang kaba, ang galit, at ang kawalan ng tiwala. Palitan mo ng katiyakan, kapayapaan, at pag-asang nakaugat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation. May plano ang Diyos para sa akin at ito'y mabuti. Kahit hindi ko pa makita ang kinabukasan ko, ay pinangangalagaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan. May layunin ang bawat yugto ng buhay ko. Ang kasalukuyan kong sakit ay hindi ang katapusan ng aking kwento. Ako ay nasa proseso at ang Diyos ang aking guro at gabay.
Pinipili kong mamuhay ayon sa pangako ng pag-asa, hindi sa takot. Ang Diyos ay tapat at sa Kanya ako umaasa. Mateo 11 verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ng puso, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Reflection: hindi ka selfish kung i-prioritize mo rin ang sarili mo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kabaligtaran ng pagmamahal sa pamilya. Ito ay bahagi nito. Paano ka makapagbibigay ng tuloy-tuloy kung ikaw ay laging walang laman? You cannot pour from an empty cup. Ang pagtulong ay dapat may hangganan at direksyon. Hindi lahat ng tulong ay tunay na nakakatulong. May mga pagkakataon na sa sobrang pagbibigay natin, nasasanay ang iba na hindi tumayo sa sarili nilang paa. Minsan, ang pinakamagandang tulong ay pagpapalakas sa kanila na maging responsable, hindi dependent. Huwag mong ikahiya ang magsabi ng hindi muna ngayon. May karapatan kang magsabi ng pause, hindi dahil hindi mo sila mahal, kundi dahil pinoprotektahan mo ang iyong mental, emosyonal at pinansyal na kalusugan. Mas magiging masaya ka sa pagbibigay kapag ito'y galing sa kapayapaan, hindi sa pressure. Alalahanin mong hindi ikaw ang tagapagligtas. Maganda ang layunin mong tumulong, pero ang ultimate provider ay ang Diyos. Ang ginagawa mo ay instrumento lamang. Hindi ikaw ang kailangang sumalo ng lahat ng problema ng pamilya. May limitasyon ka at okay lang iyon. Paalala ni Jesus, ang tunay na pahinga ay nasa Kanya. Hindi mo kailangang saluhin ang lahat sapagkat Siya ang kakampi mo. Panalangin. Panginoon, Ikaw ang nakakakita ng bawat patak ng pawis at luha ng mga anak mong nasa ibang bayan. Alam mo ang mga panahong tumatawa sila sa video call pero umiiyak sa gabi. Alam mo ang bigat ng pusong gustong tumulong pero napapagod na. Panginoon, punuin mo ang puso nila ng lakas na galing sa iyo. Ituro mo ang tamang oras para magbigay at ang tamang panahon para magpahinga. Bigyan mo sila ng kapayapaang hindi nakadepende sa aprobado ng tao, kundi sa kumpiyansa na ginagawa nila ang tama sa iyong mata. Ipaalala mo sa kanila na sapat sila.
kahit hindi nila maibigay ang lahat. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapasobra sa kulang at nagpapalakas sa pagod. Amen. Affirmation. May karapatan akong magpahinga. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagmamahal din. Ginagawa ko ang makakaya ko at sapat iyon sa mata ng Diyos. Hindi ko kailangang saluhin ang lahat. May Diyos na sumasalo sa akin. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa halaga ng perang pinapadala, kundi sa katapatan ng puso. Hindi ako nag-iisa. Mahal ako ng Diyos. At may plano siya kahit sa pagod kong ito. Galatia 6 verse 5. Sapagkat ang bawat isa ay may pananagutang pasanin ang kanyang sariling buhay. Reflection. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapagamit. Minsan, iniisip natin na kailangan kong magtiis kasi mahal ko sila. Ngunit tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nagtuturo rin ng hangganan. Kung hinahayaan mong abusuhin ka, hindi mo rin natutulungang magbago ang mamahal mo sa buhay. Lalo mo lang silang pinapayagan manatili sa maling pag-uugali. Ang pagtutuwid ay isang anyo rin ng pagmamahal. Ang pagod mo ay may limitasyon. Ang Diyos lang ang hindi nauubusan. Mabuti ang tumulong, pero hindi mo tungkulin saluhin ang lahat. May hangganan ang pisikal, emosyonal at pinansyal mong kakayahan. Kapag ikaw ay nauubos, hindi na ito pag-ibig. Ito na ay pagsasakripisyong wala ng saysay. God never asks you to destroy yourself to prove your love. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagprotekta sa sarili mo. Kung kailangan mong magpahinga, tumanggi o magsabi ng hindi muna, gawin mo ito ng may respeto, pero gawin mo pa rin. Ang sariling dignidad mo ay hindi dapat isakripisyo sa pangalan ng pamilya. Boundaries don't mean you love less. They mean you love wisely. Kapag nasanay sila sa pag-abuso, hindi ikaw ang may problema, sila. Walang masama sa pagtulong, pero kung ang tinutulungan ay hindi marunong gumalang o tumayo sa sarili, ang resulta ay dependency, hindi development. Ang sobrang pagbibigay sa hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay nauuwi sa pagkaubos, hindi pagbuo. Panalangin. Panginoon, alam mo ang puso kong mapagbigay, mapagmahal at handang magsakripisyo. Ngunit ngayon, inaamin ko, ako'y napapagod, ako'y nauubos, ako'y nasasaktan. Turuan mo akong magmahal ng may karunungan, tumulong ng may hangganan, at magsabi ng hindi muna
ng may kapayapaan sa puso. Bigyan mo po ako ng lakas, hindi lang para magbigay, kundi para magtakda ng hangganan na magtatanggol din sa aking kalusugan at dignidad. Ipagkatiwala ko po ang mga taong inaabuso ang kabutihan ko. Alam kong ikaw ang bahalang kumilos sa puso nila. Sa iyo ko po ibinabalik ang lahat ng sakit at sa iyo ko kinukuha ang tunay na lakas. Amen. Affirmation. Mahal ko ang sarili ko ng sapat upang hindi ako abusuhin. Ang pagtulong ay hindi dapat ikasira ng aking kalusugan o katauhan. May karapatan akong magsabi ng hindi at ito ay may respeto pa rin. Ang kabutihan ay hindi obligasyon. Ito'y handog, hindi pagkakautang. Ginagabayan ako ng Diyos na magmahal ng may karunungan, hindi pagkawasak. Oo, tinawag tayong magtulungan, pero hindi para saluhin natin lahat-lahat. Ang bawat tao ay may responsibilidad sa sariling buhay. Hindi mo tungkuling salbahin silang lahat. Ecclesiastes 3 verse 5 and 7. May panahon ng pagyakap at may panahon ng paglayo sa yakap. May panahon ng pagsasalita at panahon ng pananahimik. Reflection. May panahon ng paglayo sa yakap. Ibig sabihin, ang pagdistansya ay hindi palaging masama. Ang yakap dito ay sumisimbolo sa attachment, sa relasyon, sa pagsama o pagdikit, maaaring sa pamilya, kaibigan o kahit sa responsibilidad. Subalit sinasabi ng talata, may panahon ng paglayo. Bakit? Upang mapagpag ang emosyonal na pagod. Upang makilala mo ang sarili mo sa labas ng pagkakabit sa iba. Upang bigyan ng espasyo ang Diyos na makapagsalita sa katahimikan. Kung minsan ang paglayo sa yakap ay hakbang patungo sa personal na pagpapagaling. Hindi mo tinatanggihan ang pagmamahal. Binibigyan mo lamang ang sarili ng pagkakataong huminga. Paglayo ay hindi pagtalikod. Ito ay pagprotekta sa sarili mula sa pagod. May panahon ng pagsasalita at panahon ng pananahimik. Sa panahon ng sigalot, tensyon o hindi pagkakaunawaan, mahalagang tandaan na hindi lahat ay kailangang sagutin. Ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito'y karunungan. Minsan, ang pagsasalita ay nakakapaglinaw. Pero may mga pagkakataon na ang pananahimik ang mas malalim na sagot. Sa pananahimik, mas malinaw mong naririnig ang Diyos kaysa ang kaguluhan ng emosyon.
Ang katahimikan ay hindi laging kawalan. Madalas ito'y paglalim. Personal reflection. Tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ay kumakapit sa mga yakap na dapat ko nang bitawan pansamantala? Ako ba ay nagsasalita ng sobra sa halip na tumahimik at hayaan ang Diyos ang mangusap? Ako ba ay nahihirapang magpahinga dahil sa takot na baka isipin ng iba'y hindi ako nagmamahal? Paliwanag, ito ay paalala ni Jesus na ang kabutihan ay dapat sinasamahan ng talino. Oo, maging maamo, pero huwag pabaya. Hindi lahat ng kabaitan ay laging tahimik. Minsan, ito'y marunong tumanggi. Panalangin. Panginoon, ituro mo sa akin ang sining ng balanse, ang tamang oras ng yakap at tamang oras ng paglayo. Kapag kailangan kong magsalita, bigyan mo ako ng tapang at tamang salita. Kapag kailangan kong manahimik, bigyan mo ako ng lakas upang pigilan ang dila at buksan ang puso. Ayusin mo ang bawat galaw ko ayon sa iyong panahon, hindi sa pressure ng iba o bigat ng emosyon ko. Dadalhin mo ako sa kabanatang may kapayapaan, kahit ito'y nangangahulugan ng panandaliang paghinto. Sa katahimikan, ikaw ang tinig na pinakamatibay. Amen. Affirmation. May kapangyarihan ang paglayo kung ito ay para sa kapayapaan ng aking puso. Pinipili kong tumahimik kapag mas nakakapagpagaling ito kaysa sa paliwanag. Hindi lahat ng yakap ay dapat pang hawakan. Ang tunay na pagmamahal ay may espasyo rin. Ako ay pinapatnubayan ng Diyos kung kailan magsalita at kailan manahimik. 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa pangangailangan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Metaphysical reflection. Ayon sa ipinasya ng kanyang puso, ang tunay na pagbibigay ay hindi sa pilitan, kundi bunga ng malayang pasya ng puso. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay dahil sa guilt, dahil nahihiya kang tumanggi, o dahil baka mawalan ka ng pagmamahal ng iba. Nagbibigay ka dahil ito ang sinasabi ng puso mong may malasakit at may kapayapaan. Kapag napipilitan kang magbigay, may tendency na mawalan ito ng biyaya. Nabubura ang kagalakan at napapalitan ng pagkapagod. Hindi mabigat sa loob o dahil sa pangailangan lamang. Hindi ka tinawag ng Diyos na magpakamartir o maubos para lang tumulong. Oo, magbigay. Pero kung ikaw ay pinipilit, inaabuso o nauubos, baka kailangan mong tanungin,
Ito ba ay pasya ng puso ko o ng pressure ng iba? Ang mapait na pagbibigay ay madalas nagbubunga ng sama ng loob, galit o guilt. Hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka mahal ng Diyos kung napapagod ka. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay natutuwa kapag ang puso mo sa pagbibigay ay masaya, malaya, at hindi napipilitan. Ang saya sa pagbibigay ay hindi dapat palaging galing sa emosyon, kundi sa malalim na tiwala na, Lord, ginagawa ko ito hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko, hindi dahil takot ako, kundi dahil buo ako. Pagninilay, ako ba ay nagbibigay dahil may kapayapaan ako o dahil sa pressure ng iba? Napapagod na ba ako kasi hindi na ito galing sa puso, kundi sa takot, guilt, o takot mawalan ng pagmamahal? Kailan ako huling nagbigay na may ngiti? Hindi dahil obligasyon, kundi dahil mahal ko. Panalangin. Panginoon, Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng biyaya sa aking buhay. Salamat sa paalalang ang tunay na pagbibigay ay hindi sa pilitan, kundi bunga ng pusong may pag-ibig. Patawarin mo ako kung minsan ako'y nagbibigay para lang ma-please ang tao o dahil natatakot akong hindi tanggapin. Punuin mo ang puso ko ng kagalakan sa tuwing ako'y nagbibigay. Kahit ito man ay oras, tulong, pagmamahal o kapatawaran. Bigyan mo rin ako ng lakas ng loob na tumanggi kung kailangang protektahan ang aking sarili. Turuan mo akong magbigay ayon sa pasya ng puso, hindi sa dikta ng pressure. Sa bawat bigay ko, naway makita kanila, hindi lang ako. Amen. Affirmation. Pinipili kong magbigay ng may kapayapaan, hindi dahil sa pressure. Ang puso kong malaya ang nagtatakda ng aking kabutihan, hindi ang takot o guilt. Mahal ako ng Diyos at natutuwa siya sa pusong nagbibigay ng may saya at kalayaan. Ang pagtanggi kung kailangan ay bahagi rin ng banal na pagmamahal.